Hello mga ka-birds! Welcome to Cagayancillo! Punuan ng bangka na manggagaling dito sa Puerto Princesa papuntang Cagayancillo. Here we go, Rojas. Rojas muna. Kaya naman, minabuti na lang namin bumiyahe muna papuntang Rojas para doon na lang sumakay ng bangka. Pagkatapos nga ng higit 3 oras ay nakarating na kami sa Rojas. At dahil nga natapat ang biyahe namin ng linggo, ay nauna na kaming umattend ng misa sa mismong bahay ni Father. Panalangin na rin para sa safe travel. Kinabukasan nga ay maaga kaming gumising para bumiyahe. At sa mga oras na to, na-excited medyo kinakabahan na ako kasi first time kong sasakay ng bangka sa loob ng 20 hours. Wala kang ibang gagawin kundi matutulog, gigising, matutulog, gigising na naman. Pagkagising mo, nasa dagat ka pa rin. Pero okay na yun kasi pagkagising mo, nasa langit ka na. Habang tumatagal nga, ay nararamdaman na naming lumalakas na yung alon. Kaya naman sa mga oras na to, ay medyo napapakamusta na ako kay Papa Jesus. Feeling ko may kumakausap sa akin at sinasabi niyang, anak, lumaban ka. Kagaya ng pakikipaglaban ng pilikmata ng mga kasamahan mo. Kung yung mga pilikmata nga nila, hindi natitinag. Ikaw pa kaya? Uy! Kaya wag kang kabahan. Charis. Kapag mga ganitong biyahe, lumalakas na yung loob ko, pati wala na akong takot sa puso kasi I believe in God's will. Halos lahat ng mga kasamahan ko sa bangkang yan ay puro Cagayanin. At isa dyan ay 13 years na best friend ko pero nonchalant kaya ayaw niya sa camera. Imagine, ilang taon na kaming magkaibigan at ilang taon na rin na puro kwento lang sa akin yung Cagayancillo pero ngayon, mararating ko na. Main reason nga kaya bigla kaming makakapunta dito ay dahil kasal ng kapatid niya. Kaya thank you nga kasi may kasalan. Kasi kung walang kasalan, malamang hindi pa rin ako nakakarating dito hanggang ngayon. Pagkarating nga namin sa Pampang ay dun ko pa mas naramdaman yung hilo kaya feeling ko gumagalaw yung paligid ko. Inumaga na nga kaming nakatulog pero maaga pa rin kaming nagising para saksihan yung sunrise. Habang lumiliwanag ay mas lalo kong nakikita ang ganda ng Cagayancillo. Ito yung highway nila dito. At wala, virgin kasi makasama ko. Ano yung virgin pala sa Cagayanin pala? Virgin. Ano yung virgin sa Cagayanin? Virgin din? Ay ganun, hindi na bago. Ayun, so virgin pa rin. Wala tayong magagawa dyan. Naalala ko nung elementary ako, akala ko talaga yung Cagayancillo ay hindi parte ng Palawan. Lugar na nasasakupan ng Cagayan de Oro, ganyan. Akala ko talaga sila yung magkapatid na lugar kasi nga Cagayancillo, Cagayan de Oro. Yung pala hindi. Kasi magkaklase lang pala sila. Uy, bukod sa yamang dagat, ay mayaman din pala sa mga vakla itong Cagayancillo. Kaya naman halata mo na kaagad na masaya dito kasi nga maraming vakla. Kaya mabuhay mga vakla! Charis. Tuwang-tuwa nga ako sa sasakyan na to kasi feeling ko baga, naglilibot lang kami sa farm ni Alex Guo. Kain lang muna saglit bago tayo mag-stroll sa sentro. At sa paggagala ko sa lugar, napansin ko nga na walang palengke dito. Yun ay dahil lahat sila ay self-sufficient na. Halos lahat sila mangingisda na. Ang sisipag ng mga tao dito. Dahil isa sa pangunahing pamumuhay nila dito ay ang pangingisda. Na siya din namang ine-export nila sa ibang lugar. Oh, ano yan? Isaw? Charis! Kasama nga sa paghahanap buhay nila dito, ang pagbibenta ng agar-agar o seaweeds. Ganon din ang pagtatanim ng mais. Nadaanan ko rin nga yung school nilang napaka-aesthetic. Hindi mo akalaing may ganitong school dito na parang pinag-shootingan ng Maria Clara. Ganon din ang simbahan nilang simpleng puro bato sa labas. Pero kapag nakapasok ka sa loob, ay mamamangha ka sa detalye ng simbahan na kung saan makikita mo ang mga naggagandahang shells na nagpapatunay lang kung gaano ka masagana ang isla ng Cagayancillo pagdating sa yamang dagat. Nakakatuwa nga kasi ang bilis lang nakapag-ayos sa simbahan dahil ang dami naming tulong-tulong. Kaya naman may oras pa para makapaglibot. Sa parating ito ay para bagang kami ay nasa ibang bansa. Tapos feeling ng kasama ko, may pinipitas siyang ubas. Uy. Habang naglalakad kami pa uwi, ay may nadaanan nga kaming tindahan. Binabasa ko yung nakasulat pero hindi ko maintindihan kasi salitang Espanyol daw pala yan. Na ang ibig sabihin ay, bawal mangutang. Uy, dito na nga kami nagpagabi sa bahay ng bride kasi nga dito gaganapin yung reception. Good morning, housemates! Magsigising na kayo! Isa nga sa mga naastigan ko na napansin ko dito sa Cagayancillo ay bawat bahay may kanya-kanya silang banga na imbakan ng tubig. Noon kasi ay umaasa lang sila sa tubig ulan para pang-inom, panligo, panlaba. Pero ngayon, dahil meron na silang water system, may gripo na kung saan-saang bahay lang kami nakakapunta. Grabe talaga ang hospitality ng mga Cagayanin. Hi guys! Pang second day na ng bayanihan namin dito sa kasalang ito. Kasama ko pa rin siyempre ang mga kabaklaan ng Cagayancillo right there. Shout out sa ating mga decorators, ang Condura Group. Habang nag-aayos sila ng venue, kami naman ay naghahanap ng lugar kung saan pwedeng mapag-pictorialan itong gown na ito. At dito nga kami napadpad, kaya for the mekos-mekos muna ang mga person. Ang hirap naman kasing humanap ng matinong shot. Pitik lang ng pitik kahit para na kaming may saltik. Isa din nga sa tradisyon dito bago ang araw ng kasal ay ang padisko. Mga lipay ikaw! Como kapunta ka de para mga lipay! Dili ka magdago takiliran. Gusto ko, alin sa puerto, Balabak, Iloilo. Mukha
Samantalang talagang galit mag-usap yung mga Cagayanin, pero nagmamahalan yan sila. Tuloy-tuloy na nga ang diskuhan at natutuwa nga ako dito kasi lahat ay halos sayang-saya na sumayaw, pero nga kapag biglang huminto yung music, biglang paunahan ng makaalis sa dance floor na para bagang may parusa kapag naiwan. At syempre, isa sa mga tradisyon tuwing kasalan ay ang pag-sweet dance ng bride at saka groom. Ito yung mga moment na gustong-gusto ng mga couple kasi sabitan na ng pera. Char. Bilang tradisyon ay nakisabit na rin nga ako, pero sinabihan ko na kaagad yung groom na kunin ko rin to mamaya Charis. Today is the wedding day. Grabe na ngayon magpakasal, no? Imagine, 3 taon mong pinag-ipunan, 3 buwan mong pinaghandaan, tapos matatapos ng 3 oras lang. Buti na lang ako. Virgin lang. Tulak mga ka-verge para sa pangarap. Basta't ako, ang pangarap ko talaga kung papalarin, maging porn star. Ano ba yun? Parang hindi ko nag-grade 2. Buti na lang talaga na daanan kami ni Father at sinabay niya kami sa sasakyan niya. Kasi kung hindi, baka maubusan kami ng lechon. Charis. Napakanta pa nga dyan ng ka-virgin nyo. Congratulations to the newlywed. Ang wish ko lang ay sana dumating yung time na masalo na ng mga abay ninyo yung bouquet. Finally, nasalo rin. Sa mga ikakasal dyan, kunin nyo naman ako, ring bearer lang. O kaya sa walang jowa dyan, jowain nyo na lang ako para tayo na lang yung ikasal. Balutin mo ako. Tapos na yung kasal. Kinagabihan nga, ay nagkaayaan mag-overnight sa dagat. Bilang napapalibutan na lang din naman kami ng dagat, for the go! Ang sarap sigurong maging taga dito, no? Pag nagkaayaan kayo mag-chill, ilang hakbang lang, dagat na. Kung nag-iinarte ka, nagtatampo at gusto mong magpasuyo, ilang hakbang lang, pwede ka na magpabebe. O, diba? Pabebe sa kabebe. Kung gusto mo talaga ng simpleng buhay, piliin mo ang Cagayancillo. Malayo sa ingay, malayo sa agawan, malayo sa gulo. Kiss nga lang sa Marte kasi bawal pabebe dito. Doon na nga lang daw kayo sa doon sa may mga nakawalang buhaya. Uy, go! Pinahirapan niyo naman ako dito. Ayan, sige, kaya mo yan. Alam, may tayong input mo. Hindi na kinaya. Maya-maya nga, inaya ako ni Father Christian maglakad-lakad. Oo, Father Christian. Mukhang siga lang tong kasama ko, pero ilang taon na lang, magiging ganap na pari na to. Kaya, bless me, Father, for Hi, Nay. Paggising ko nga kinabukasan ay sumakit yung tiyan ko. Maaga pa tayong tinatawag ng kalikasan, kaya ang first one ay for the igib ng tubig. Magkano pa masay ng chariot dito? 20 pesos. May discount kapag virgin? Trulagen, nitrogen, oxygen. Nga salam. Sabi mo rin may nga salam. Isa nga sa nilook forward ko pa dito sa Cagayancillo ay ang mapuntahan ng iba pa sa mga tinatago nilang isla. Maging nga sa pagpe-prepare ng pagkain ay tulong-tulong pa rin ng lahat. Iba talagang mga Cagayanin. Medyo maulan nga ngayon pero inalaban pa rin namin kasi sayang yung araw. Sa isla nga na to kami unang pumunta pero hindi rin kami tumagal kasi nga lumakas lalo yung ulan. Sabi ng mga bangkero, total malapit lang naman daw to, babalikan na lang namin bukas. Sa ngayon, hahanap muna kami ng ibang mapupuntahan. Sabi nga ng mga kasamahan ko, sandbar daw. Okay, sige, magiging kaladkarin muna tayo ngayon. Lugar nyo Charis, kahit saan na lang, nakapakulot na pa naman yung kasama ko. Uy, meet my best friend na nonchalant. Ayaw mong tumingin Pak. Hi Ate Jen. Dahil nga siguro hindi maganda yung panahon, kaya wala kami nakitang sandbar. Kaya paalis na sana kami, kaso biglang umaraw. Kaya for the ligo ang mga person. Napaka-crystal nga ng tubig, kumikinang-kinang, para bagang kami ay nasa Maldives. O kaya Siargao, o kaya Balabac, o kaya Boracay. Huwag kayong malito Cagayancillo lang yan. Habang naliligo nga kami sa dagat, itong mga kasama kong Cagayanin ay pinagtitripan ako. Ako naman ito, nagpapauto rin. Hindi tayo magiging KJ for today's video. Bahala kayo dyan, basta ako malinis yung konsensya ko. Sabihin mo na yung lalo Kev! Nakikinig ka ba? Wow, Kev! Tama na Laso, no? Sunod daw sa pupuntahan namin ay ang Bonbon Beach. Sabi nila, mas maganda daw ito tignan kapag maaraw kasi medyo pinkish yung buhangin. Naniniwala nga ako kasi medyo naga-mink-mink din talaga. Inikot ko nga yung isla at ang dami kong nakitang mga shells at mga tagpi-tagpi na corals. Parang ganito yung mga nakikita ko sa K-drama, yung Jeju Island. Ganyan ba yun? Diba? Chun-charariraro, chun-chararirara, raro. Charis. Bigla ka na lang din talagang mapapatulala kapag nakakita ka ng ganitong sunset. Ganda, diba? Ito nga yung favorite place namin, malapit sa tulay. Dito na rin kami nag-overnight. Kasama pa rin namin
ang Kundura Group. Good morning! Another exciting day in Cagayan Silio. Pagtingin ko nga sa tabi ko, nag-start na mag-Bible reading si Father. Kaya naman binigyan muna namin siya ng time alone at nag-behave kami sa isang tabi. Ito na yata yung sinasabi nilang slow morning. Malayo sa problema, malayo sa stress, may peace of mind. Hi tita! Simula nga nung umaraw ay nagsimula na ring mas luminaw yung tubig. Kaya naman hindi ko na napigilang lumublob at maligo. At dahil nga may nakita kaming maliit na bangka, ay nagbangka-bangka muna kami. Kasama ko pa rin si Pad. Strolling to the sea. Kaso, isa lang yung nag-paddle kasi isa lang yung paddle namin. Ako naman dito as a main character. Main character moment ko ito. After 1,000 hours pa po. After 1,000 hours pa. Uy! Mga ilang linggo ba? At dahil malapit na kami sa bahay nila, bumaba muna kami para kunin yung tumbler niya. Ang kaso, for the salok kami ngayon dahil nalubog kaming dalawa. Salo mo yung ano. Panlinis ko. Nasalok ko pa nga, pati panlinis nila ng bangka. Uy, let's go back! Tuwang-tuwang ako dito guys kasi kitang-kita ko yung ilalim ng dagat. Napakalinaw. Malinaw pa sa relasyon nyo. Kung saan yung mga ganitong dagat malapit lang sa bahay. Dito siguro ako lagi nakatambay. Shout out to these beautiful people. Hindi ko na kayo maisa-isa. Ang ganda. Mapapasabi ka na lang talaga ng sana oil. Marunong din talagang tumupad ng pangako yung mga Cagayanin kasi yung islang sinasabi nilang babalikan bukas. Babalikan na talaga namin. Nandito na nga kami oh. On the other side, advantage din na medyo malayo tong Cagayan Silio kasi dahil medyo malayo siya, hindi siya basta-basta mapupuntahan ng maraming tao. At dahil hindi siya basta-basta mapupuntahan ng maraming tao, mas mapipreserve yung beauty niya. At dahil mas mapipreserve yung beauty niya, mas magiging worth it siyang puntahan. Hello mga ka-birds! Dito kami ngayon sa Kiabsa Beach dito sa Cagayan Silio. At kung makikita ninyo, ang beach dito ay napakaganda at mukhang napaka-virgin. Parang ako. 1, 2, 3. Ang swerte nga namin ngayon kasi para bagang solo namin yung buong isla. Medyo matarik ka ang mga bato dito, pero aakyatin pa rin natin for the vlog. Nandito ako ngayon sa taas at alam kong tinititigan yung mukha ko dahil grabing sunblock ang mukha ko. Pero iitim pa rin tayo for today's video. At syempre, hindi na naman natin sasayangin yung opportunity para libutin yung isla kasi hindi ko na naman sure kung kailan na naman kami makakapunta dito. O makakapunta pa ba ako dito? Pero ang alam ko, talagang babalik ako dito. Dapat makabalik ako dito. Manifesting. Okay nang bumiyahe sa bangka ng ilang oras kung ganito lang din naman kaparaisi yung madadatnan ko. Bawing-bawi ka naman sa pahinga, diba? Napaka-peaceful. Peaceful life. Peaceful surrounding. Kagaya sa city na puro lang ipis. Hindi nga kami pwedeng magpaabot dito ng sobrang hapon kasi nga baka mag-low tide na at baka mahirapan na sa dadaanan yung bangkang sinasakyan namin. Magandang laro pala yan, pang tanggal ng amat. Ikaw ba naman paliguan ng paliguan? Ewan hindi matanggal pagkalasing mo. Maya-maya onte ay nakauwi na kami. Kaya pagdating ay kain tulog malala. Bukasan naman ay maaga pa kami nagising dahil simba ulit kami guys para ulit sa safe travel. Dahil bukas sa madaling araw ay magbabiyahe na ulit kami pabalik ng city. And God bless to us. Nauna na nga sa amin si Pad sa simbahan. Pagkatapos nga ng misa ay ang sarap sa feeling. Kasi parang nabawasan ng aking kasalanan. Uy, pupunta nga kami ngayon ng sentro para i-ready na lahat ng mga gamit pa uwi sa city. Nang bigla akong nagulat, may mga bumubunot na ng buhok sa ulo ko. Ang dami ko na palang uban. Excited nga ako para sa ngayong gabi. Kasi ang babait ng mga Cagayani, in-adjust nila yung disco nila para makasama kami. Maraming salamat naman kung ganon, na para bagang pinaunlakan nyo ang pagdating ng virgin sa lugar nyo. Uy, hindi mo rin masisi. Naastigan nga ako dito kasi tuwing diskuhan pala, dapat bawat pamilya may representative na dalaga kasi kapag wala, may penalty. Sila yung mga isasayaw. Tapos may pa-auction na box dito. Kami nga ang nakakuha. Ang laman nito ay lechon manok na nagkakahalagang 54 pesos. Charis! Makisayaw na ako dito. Total, last night na rin naman namin.
na naman tayo sa syudad. Sabi nila, kung saan may mga lumilipad na ibon, ay dun may maraming isda. Sayang, di ko nabidyohan yung dolphin. Maraming salamat sa lahat ng mga kagayanin, lalo na sa Kayaw Pidigan family na kumupkop sa akin ng ilang araw. Hanggang sa muli, Cagayan Silio. Salamat din sa mga nanood at tinapos yung vlog na to. Yun lang, babush.